mas idiniin pa ng Ali ang kanyang pagkakaapak. Sige, subukan mong gumalaw at kumawala. Hindi ako nagdadalawang isip na tagain ka. Umangil ang aswang at hindi niya inaasahang bumangon. Hinawakan niya sa paa si Aling Pasita na agad ding nabuwal. Nabitawan nito ang kanyang itak, kaya mabilis na pinulot ni Ella yon at mabilis na iniabot sa Ali ang kanyang itak. Tinitigan nila ang Ali at ang aswang. Pareho silang nabahala noong unti-unting umiibabaw ang aswang sa kanya at inakmang warakin ang tiyan ng Ali. Subalit kahit ganun ang nangyayari, hindi pa rin natakot si Aling Pasita. Ito ang dapat sa mga kagaya mo. Hawak niya sa dalawang kamay ang itak at mabilis yung itinaga sa ulo ng aswang. Nataranta ang dilalang ng mga panahong yun at sinubukang umalis. Subalit dahil malalim ang sugat niya na gawa ng itak ni Aling Pasita na nakataga pa rin sa ulo niya, tuluyan siyang nawala ng balanse hanggang sa tuluyan itong nabuwal. Takpan ninyo ang mga mata nyo. Hindi nyo dapat nakikita ang kalagayan ng aswang na iyan. Lumipas ang ilang sandali ay humahangos na dumating ang mga kabaryo nila. Nakita nila ang sitwasyon ng aswang, kaya humanga sila sa kakaibang tapang ni Pasita. Nang makita nila ang bata, ay lubusan silang nag-alala sa kanila. Dahil sa nangyari kina Ella at Mia, nagpasya silang sa bahay na muna ni Aling Pasita patulugin ang dalawa. Nagpasalamat naman ang dalawang bata dahil sa tulong ni Aling Pasita at ang pagre-responde ng kanilang mga kanayo. Dahil patay na ang aswang, nagpasya ang mga tao na itapon na lamang ang katawan nito sa rumaragasang agos ng ilog. Walang kaalam-alam ang iba kung sino ang aswang. Subalit, sigurado ang dalawang bata na iyon ang matandang Ali na naglalako ng adobong manok. Ang pruweba nila ay ang adobo nitong walang lasa daw at hindi manok, kung hindi karne ng tao ang ginamit. Pagkabalik ni Lola Nena sa bahay nila, hindi na nag-atubili ang mga bata na sabihin ang nangyari. Nagsisi naman ang matanda kung bakit niya iniwan ang dalawang bata. Pero wala na siyang nagawa dahil tapos na ang pangyayaring yun. Nakita ng lola ni Mia ang adobo at doon nila nakumpirmang aswang nga ang aling naglalako noon. Mabuti na lang at naroon si Aling Pasita, dahil kung wala ito, malamang naging biktima na ang dalawa nitong